So ayan, magandang hapon Pilipinas. Sa mga taga Luzon, mayap agat napon na imbag malem, masantos ingarem, marahay na hapon. At sa mga taga Visayas, maayong hapon, maupay nga pulok, maayong ugto. At sa mga taga Mindanao, Assalamualaikum, malingkat mahapon at buenas tardes. Sa ating mga panauhing banyaga, good afternoon, anyong sayo, konnichiwa, salamat siyang, Chang Wu Hao, at welcome po sa ating mga regular na tagapakinig at tagapanood sa Zoom at Facebook Live. Hello po sa inyong lahat. It's a Friday and it's the end of the week. Pero syempre hindi kami papayag na matapos ang linggo nang walang pabaon sa inyong mga regular at avid fans ng Future Earth Action Hour. Welcome sa ating ika-70 o 70th episode ng the Filipino Sustainable Development Goals Action Hour, ang ating lingguhang kamustahan at kwentuhan para sa maganda, maayos, mabuti at makabuluhang kinabukasan, isang oras ng hitik na talakayan ng mga usapang napapanahon. Alam niyo po sa hapon na to, very interesting ating pag-uusapan. Napapanahon at nararapat na tayo ay maging aware, makialam. Dahil bilang isang bansa na napapaligiran ng karagatan, tayo po ay lubos na apektado ng suliranin na to. Ang ating pong paksa sa araw na to ay pinamagatang Coastal Erosion in the Philippines, Trends, Causes, and Solutions. O, di ba, parang ano yun? May erosyon sa dalampasigan? May ganun pala. Kapag kasi sa sinabing erosyon, ako, idea ko dati, parang sa karamihan, ito yung nangyayari sa kapatagan, bundok, umuguhong lupa, sa talampas. Sa ahapong ito, malalaman natin na, nangyayari din pala ito sa ating dalampasigan. But the big question is, paano at bakit nangyayari yan? Ayan ang ating aalamin ngayong hapon. Sa ating pong ang ating pong panuhin sa hapon na ito ay kilalang batikan sa larangan ng marine and coastal geology, sedimentology, and seismic stratigraphy. Isa din po siyang professor sa Marine Science Institute sa UP Diliman at miyembro din ng National Academy of Science and Technology or NAST. Hindi po matatawaran ang kanyang mga naiambag na may kaugnayan sa environmental changes, processes from geological to historical time scale. He has been involved in a wide array of research projects, including harmful algal blooms, paleoclimate reconstruction, coastal erosion, submarine groundwater discharge, and geophysical mapping of mesophotic corals. And for more than 2 decades, he has spearheaded research on coastal erosions. Everyone, let's buckle up. Sama-sama tayong mamasyal, mag-enjoy, at matuto sa pamumuno ng ating speaker ngayong hapon. Let's all welcome Dr. Fernando Siringan. Sir, gandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. At natutuwa ako na ako ay naimbitahan nila National Scientist Luli Cruz upang magbahagi sa inyo ng ilan sa mga kaalaman na nakalap sa mga nakaraang taon tungkol sa pagkawala ng mga lupain natin sa ating dalampasigan. So kung maaari ay pwede na ba akong makapag-umpisa at ako'y mag-share ng aking screen? Sige po sir, go ahead. Okay. Excited na po kami. Ayan, kita na po ba? No? Yes sir, So apo. ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol sa pagkawala o pagkabawas ng mga lupain sa ating mga dalampasigan. Titingin tayo sa ilang lugar sa Pilipinas kung ano ang mga nangyayari dito. Titingnan natin ano ang mga maaaring naging sanhi, no, ng pagkawala ng lupain sa ating dalampasigan. At titingnan din natin kung ang ilan sa mga maaari nating gawin upang ito ay maiwasan, malabanan. At
luma na itong mapa na ito na nagpapakita ng iba't ibang lugar sa Pilipinas na napuntahan namin. May ilan na may masusing pag-aaral na nagawa. Karamihan ay maiksing bisita lamang. Pero sa lahat ng lugar na ito, isa lang yung common. Ang common ay merong pagkawala, pagkabawas ng lupain doon sa dalampasigan. So one can say that coastal erosion is prevalent, no, in the Philippines, but it is not only prevalent. There are places where we were able to document losses of land amounting to more than 100 meters in just about a few decades, no. Kaya ito ay malala din, no, sa ibang lugar. At bukod dito, ang isa sa mga napag-alaman namin sa paglilibot sa Pilipinas at sa pag-aaral nito, um, nalaman namin na ang erosion na ito na nangyayari sa ating dalampasigan ay maaaring sanhi ng maraming factors. At sa mga factors na ito kasama bale yung tao, no? Yung anthropogenic na factor. Pero ang isa na parang pangkalahatan, hindi lamang sa Pilipinas, ito ay para sa ibang bahagi din ng mundo, no? Ang pagkawala ng buhangin o lupain sa dalampasigan ay sanhi ng pagtaas ng dagat, no? At alam natin na ang pagtaas ng dagat ay associated sa tinatawag natin na climate change. At ang Pilipinas ay nasa lugar na kung saan meron napakabilis, no, na pagtaas ng dagat. Ito ay mula sa dato na 1993 hanggang 2009 at kinuha ano yung general trend ng pagbabago sa taas ng tubig sa paligid ng Pilipinas. At makikita dito ang mga numbers, no? May 7, 6, 5. Yan ay sa milimetro, no, kada taon. So ang average bale sa 1993 hanggang 2009, tumataas anywhere from 7 to 8 millimeters per year ang karagatan sa paligid, no, ng Pilipinas. Pero ang pagtaas ng dagat na ito, nakita ng ibang researchers na tumingin sa ibang time period, katulad nila Wright Group, ang nakita nila ay merong period na ang dagat ay tumaas ng halos 15 milimetro, no, kada taon. At pwede nating isipin na ito ay maliit lang, pero sa totoo ay hindi, no? Kung i-round off natin, ano, ng 1 sentimetro kada taon ang pagtaas ng dagat, sa 20 taon ay tumaas ang dagat ng 20 sentimetro. At ang pagtaas ng dagat ay nagiging sanhi ng mas effective na pagpasok ng alon, no, sa ating mga lupain. Isabay mo ang high tide, isabay mo ang high wave energy events, at yung overall na pagtaas ng dagat, ang magiging resulta, mas makakapasok, no, ng mas nakapaloob sa ating lupain ang alon na siyang kakalkal, no, sa ating mga buhanginan and would then lead to the removal of the sediments and lead to the overall erosion. The sea level rise also increases, no, the greater offshore transport of material. Tataas ang dagat, mas lalaki yung space na kailangang mapuno ng sediments sa ilalim ng dagat. So, ang sea level rise na nagpapatuloy at lahat ng projections nagpapakita na ito ay hindi lang magpapatuloy kundi mas bibilis pa, then pwede nating asahan na ang coastal erosion na sanhi ng pagtaas ng dagat ay mas lalong lalala doon sa mga lugar na alam natin na nawawala na o natatanggalan na ng lupain. At sa mga lugar na parang stable pa o kaya ay nadadagdagan ng lupa, no, dahil sa patuloy na pagtaas ng dagat o pagbilis nito, maaari itong bumaliktad
at pati ang mga lugar na ito ay makaka-experience na rin ng coastal erosion. Sa Pilipinas, ang pagtaas ng dagat ay maaaring maging sanhi, no, nung mismong geology natin dito. Ang dagat tumataas pero ang lupa ay pwede ring bumaba, no? At ang pagbaba ng lupa ay dahil pwedeng sa tectonism, no? Pwedeng may local fault movement, pwedeng may liquefaction dahil sa lindol, at ito ay nangyari na sa Ilocos region, lalo na sa La Union noong lumindol noong 1990. Meron tayong mga bulkan, at ang bulkan kapag pumutok, no, ay pag-release ng pressure, nagkakaroon ng deflation around the volcano, and that results into subsidence. Natural compaction is taking place in areas underlain by sediments, no? Katulad halimbawa sa northern part ng Manila Bay, sa probinsya ng Bulacan, ng Pampanga, ng Bataan, at uh, pati na rin sa ilang bahagi ng Metro Manila. At itong natural compaction na ito ay maaaring magpabilis ng excessive, no, na groundwater withdrawal. At sa ngayon, ang marami, no, sa Pilipinas, ang main source ng domestic water ay mula, no, sa groundwater. At dito sa northern part ng Manila Bay, ang isa sa malaking gumagamit ng groundwater ay ang mga palaisdaan. At ang kanilang tinatap ay ang mga shallow na aquifers, at maramihan ang kailangan nilang higuping tubig para magamit nila sa mga palaisdaan. At ang excessive groundwater withdrawal enhances natural compaction, and this enhanced natural compaction then leads to a accelerated subsidence of the land. Marami din tayong mga mangrove areas, no, sa Pilipinas. At ang mangrove areas na ito ay water saturated ang sediments, madaming organic matter. At kung ang mga ito ay ating kakalkalin, bubungkalin upang gawing palaisdaan, then we would expose these organic rich materials, and it will accelerate, no, the oxidation and the dewatering of the sediments, thereby leading to enhanced compaction. Marami din sa mga kabahayan along coastal areas, kung susuriin natin, ay located sa mga reclaimed lands. Ay dating mangrove area na naging palaisdaan, naging hindi productive. Itong palaisdaan kinonvert at ginawang subdivision. Ang nasa ilalim na lupa dito ay malalambot, no, na materials, at nag-undergo pa ito ng compaction. Patungan mo pa, no, ng mabibigat, no, na bahay ng semento, and therefore it will further undergo enhanced compaction, lulubog siya, no? At kung ito ay sa coastal area, then magkakaroon ka ng coastal erosion. Maraming lindol na nangyayari sa Pilipinas, at ang mga lindol na ito maaaring maging sanhi ng either pagtaas ng lupa o kaya ay pagbaba ng lupa. At ang pagbaba ng lupa, ito bale yung sa land subsidence, parang dinagdagan natin ang pagtaas ng dagat. Ano po? Ang isang lugar na nakaranas ng paglubog ng lupa dahil sa liquefaction ay ang lupain ng Barangay Alaska sa Aringay, La Union. Merong 12 sityo ang Barangay Alaska. Lumindol noong 1990 at nagkaroon ng liquefaction. At ang liquefaction na ito ay naging sanhi ng paglubog ng lupa ng halos 2 metro. At
Dahil dito ay nakain ng mabilisan ang buhanginan, no, dito sa Barangay Alaska. Isa na lamang ang natirang sitio. Ito ay ang Sitio Berlin. At they continue to struggle. No? Itong Sitio Berlin na ito, ang mga kabahayan na yan ay na-relocate na. Pero maski doon sa kung saan sila na-relocate, ay nakararanas pa din sila ng pagkabawas, no, ng kanilang lupain. Okay. Marami yung land na covered with thick mangrove, pero kinonvert natin sila sa wetlands, ay kinonvert natin sa fish ponds. At ang mga fish ponds na ito by itself, no, you open up the organic rich materials, ma-enhance ang dewatering. Tapos ang mga fish ponds na ito ay maaaring gumagamit din ng shallow groundwater. At ang paggamit ng shallow groundwater, kung excessive ang withdrawal ng tubig, it will also enhance compaction and thereby leading to subsidence over large areas of the delta plain. Pero ang pagtaas ng dagat ay hindi lang siya yung sanhi, no, ng coastal erosion. Marami pang ibang factors. At sa Pilipinas, daanan tayo ng mga bagyo. Ang alam natin, merong mga 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility kada taon. At sa bawat pagpasok ng bagyo, nakaka-generate ito ng malalaking alon, at ang malalaking alon ay very efficient in removing materials along the coast. May mga lugar sa Pilipinas na dati ay hindi naman madalas daanan ng bagyo. Ito yung sa central part ng Pilipinas. Pero nitong mga nakaraang dekada ay mas dumadami na ang bagyo na dumadaan doon. At ang resulta nito bale ay mas nakararanas ang maraming dalampasigan sa central part ng Pilipinas ng pagkawala, no, ng buhanginan sa ating mga dalampasigan. Pero merong ibang local factors na pwedeng siya yung mas immediate cause ng erosion. Ang isang halimbawa ay yung pag-switch, no? Yung pagpapalit ng position ng river mouth. Ang isa pa ay dahil sa tao, naglalagay tayo ng mga struktura sa foreshore at nababarhan natin yung natural movement ng sediment along the foreshore. And I will show some examples later on. Beach mining na o kaya quarrying o kaya ay offshore dredging katulad ng nangyayari sa Zambales, ito ay nagiging sanhi ng erosion. At marami tayong lugar sa Pilipinas, pinagpala tayo, madami tayong coral reefs, madami tayong seagrass beds, beach vegetation, mangroves, no? Pero ang mga ito ay nababawasan, nasisira, at ang pagkasira ng mga ito ay nagiging sanhi, no, ng coastal erosion. Pakita ko lamang yung dami ng bagyo na dumadaan sa Pilipinas at yung mas maraming bagyo na yung sunod-sunod na daan ng bagyo ay nakakapagpalala ng erosion o kaya yung pagkakaroon ng malalakas na bagyo na dumadaan sa isang lugar ay nakakapagpalala sa coastal erosion. Larawan na nakuha some time ago. This is in Botolan, Zambales, August 2006. Makikita nyo dito ang ilan sa mga struktura right along the coast. Hindi pa tapos. Ginagawa pa lang. Pero na-erode ito. May bumaan in August of 2006. And based on anecdotal accounts, anywhere from 10 meters to 40 meters of erosion took place, no? Yung kwento dito, malapit ito sa bukana ng ilog, yung Bukaw River.
At dahil sa pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991, ang daming buhangin ang bumaba sa ilog at lumapad ang dalampasigan dito sa Bukaw. At dahil lumapad ang lupa, pinagpasyahan ng mga nagmay-ari ng lupa dito na i-develop sila. Ang kaso ay mabilis ang pagbabago sa may mismong bukana ng ilog, no? Meron kasi ditong tinatawag na submarine canyon, at parang nasushoot doon yung sediments, no? Nag-oversteepen ang sediment sa may Bukaw River, umatras at bumaliktad bale mula sa lumapad ang lupa. Ito naman ay umatras at bukod doon napalala ng pagdaan ng mga bagyo, no? At ito yung naging resulta, hindi pa nga tapos yung investment ay nasayang na. Um, Bagyong Yolanda noong 2013, ito ay sa Tacloban. Ito yung sa airport bale ng Tacloban, ano? At ito yung shoreline, no? Trace ng shoreline nung bago bumagyo, no? At dumaan si Yolanda at yung kulay dilaw, siya na yung bagong trace ng shoreline. So may malaking bahagi ng dalampasigan ang nabura, oh, ang natanggal, no, dahil sa pagdaan ni Yolanda. Merong mga lugar na kung saan as much as 150 meters of land was washed out, no, by Typhoon Yolanda. Switching of river mouths, ito ay sa Lingayen Gulf. Ang ilog, ito yung Agno River, no, Agno Labrador. Ito yung dati niyang dinadaanan, itong nasa left side, no? At nung dumadaan dito yung ilog, malapad ang lupa dito sa may harapan. May nakasulat dito 1944 na shoreline trace, no? Ang kaso, bahain ang lugar ng Lingayen, no, dito sa part na ito. At ang dinicide bale ng Corps of Engineers para ma-solve yung pagbabaha, shinortcut nila yung ilog. So imbis na dumaan dito sa ruta na ito na mahaba, kinanal nila, ito ay binuksan nila para yung tubig ay magiging mas maiksi na ang dadaanan. Well, naging effective siya, at least for a few years, in helping the community deal with flooding. Ang kaso, bukod sa yung tubig na lumalabas doon sa ilog, pati yung sediment, syempre doon na rin dumadaan. Kung kaya, itong bahaging ito sa Labrador, nabawasan ang sediment na napupunta sa kanya. Ano ang naging resulta? Ang naging resulta ay umatras ang shoreline dito at ang pag-atras ng shoreline dito ay umaabot ng halos 1 kilometro ang nawalang lupa. Samantala, doon sa bagong lokasyon ng ilog dito sa may Agno Lingayen, dahil dyan na yung bagong labasan ng ilog, ito ay lumapad, no, mabilis siyang lumapad, nagkaroon ng karagdagang lupa, no, dito sa lugar na ito. At ang ang pagpalit, no, ng position ng ilog ay pwedeng man-made, as in the case of Agno River. Ito ay dahil sa tao. Pero ang ilog ay pwede ring kusa, no, sarili niya, self-driven. Pwedeng magpalit ang kanyang location. So kung saan yung inalisan ng ilog, doon magkakaroon ng erosion. At kung saan naman lumipat ang ilog, doon naman pwede nating asahan magkakaroon ng karagdagang lupain. Um,
paglalagay ng mga solid-based structures along the foreshore is a common cause of erosion in the country. Di ko alam, hindi na natuto ang ating mga engineers. Ito ay sa La Union, okay? At may ginawa kami na uh, survey. Gamit lang namin ng Google Earth sa buong Pilipinas, umaabot ng mahigit 300 na solid base structures, mga pier, ang inilagay, no, sa uh, sa coastal area. Solid-based, ibig sabihin ang structure. In this case, itong structure na ito, okay, ito ay pinaka-pier ng isang power plant. Dadaong dito bale ang malaking barko para magdiskarga ng coal. Pero solid-based siya. At dito sa lugar na ito ng La Union, itong arrow na ito indicates the net, no, longshore current direction. Yung longshore current, ito ay wave generated, no? At ang longshore current is sufficient, no, in terms of energy to carry sediment along with it. Ang kaso kapag may nakaharang katulad nito, yung sediment na yon ay matatrap, no? At least bahagi ng sediment matatrap. Pero yung tubig na dala-dala ng longshore current, no? It will have to go somewhere. At ang natural na direction niya bale ay it will veer offshore, and as it veers offshore, kasama niya bale ang ilan din sa mga sediment, no, na dala-dala niya. Kung kaya sa harapan ng mga pier na ganito na solid base, nagkakaroon ng mabilis na pagbabaw. No, nagiging reklamo ng mga operators ng mga pier na bumababaw yung harapan ng pier nila, kaya kailangang i-dredge. Madali lang naman ang solusyon. Gawin nila na ito ay on stilt. Kung ito ay on stilt, no, nakatayo, no, sa mga poste, then tuloy-tuloy lang yung daloy ng tubig, walang matatrap, no, equal, no, yung opportunity ng coastal segments na makatanggap ng sediment kung saan man yung source, at hindi magiging mabilis ang pagbabaw, no, doon sa harapan ng isang structure. Okay. This is another solid base structure. This is in Bantayan, in the island of Cebu. Dito ay mula sa itaas pababa. Ito yung solid base structure, nahaharangan niya yung sediment. Kaya itong bahaging ito ay lumapad. Pero downdrift, no, since hindi makapunta doon ng sediment, na-erode siya at ito ay umatras ng 200 metro. Yung mga nakatira dito sa kung saan lumapad ang lupa, abay mapalad kasi nadagdagan ng lupa nila. Pero paano naman itong nandito sa ibaba na nawalan ng lupa? Sino ang may sanhi ng pagbabago ng configuration ng coastline? Ito, solid base structure. Sino ang operator? Pamahalaan. Ito ay operated ng Philippine Ports Authority, no? At marami sa ating mga ports ay ganito yung design, solid based, at siya ay sanhi ng erosion sa maraming bahagi, no, ng Pilipinas. Ito ay sa Western Leyte, ang isang pier bale, no, at ang pier na ito ay ginagamit sa pagtransport ng mantika, no, na ginagawa dito sa Leyte. Makikita ninyo sa larawan, hindi siya solid based. Ito ay on stilt, no? Ayan bale, nakatayo sa poste. At kung titingnan nyo ang larawan dito ng coastline, ang coastline ay dire-diretso lamang, wala siyang offset. Ay pwede naman pala na gumawa ng pier na on stilt. Bakit hindi ganito ang ginagawa?
no, ng maraming sangay ng pamahalaan at ng LGUs at ng private, no, entities. Actually, sa batas natin ay ang nakalagay doon, wala dapat istrukturang ilalagay sa foreshore na that will impede the flow of water. Nasa batas naman natin pala yon, pero hindi naman ito napapatupad. It is a must that we recognize and we consider the impacts of interfering with littoral cells o yung longshore current. At ito ay kinakailangan para ma-address natin yung local na coastal erosion. Now, when I say local, wag nating isipin na ito ang extent ng effect ay just a few tens of meters, no? May pag-aaral kami na ginagawa ngayon sa Region 1. Tinitingnan namin sa La Union, sa Ilocos Sur at Ilocos Norte, no? Kung ano ba yung gaano kahaba ang epekto ng solid base structures, no, along the shoreline. Sa La Union, we have documented the impact of a fish port that was recently constructed, no, noong 2018 lamang ginawa, at mahigit 5 kilometro downdrift ang affected bale na coastline dahil sa pagkabara, pagka-sequester ng sediments, updrift ng solid-based structure. Sa mga lugar na na-erode o sa mga lugar na hindi man na-erode pero nagre-reclaim, no, yung kanya-kanyang mga kabahayan, naglalagay ng mga seawall. Ito yung nagiging mga default na structure, especially in places that are already eroding. Now, this photo was taken in La Union during low tide. Ang high tide, ang tidal range dito is almost 1 meter. So imagine ninyo, itaas ninyo ang tubig ng 1 metro at lagyan ng alon, hahampas ang alon sa seawall. Saan pupunta yung wave energy? Well, the wave energy will not disappear. No, it will be transferred. And one way of it being transferred ay magpapasailalim, no, yung wave energy. At kung ito ay magpapasailalim, ang buhangin na nandyan ay mas madaling makukutkot ng alon at madadala ng alon elsewhere. Now, seawalls can enhance the longshore current. And it makes, therefore, the seawalls would then allow for the generation of a swifter longshore current and therefore a current that is more efficient in transporting materials along the coast and thereby leading to erosion. Merong plinano at nagawa na solid base structure dito sa may Aklan. I saw Jurgen Primavera in the participants earlier, so she's probably familiar with this. Ito yung Aklan River, no? Ito yung Washington, town ng munisipyo ng Washington. Ang munisipyo ng Washington is lined with seawalls. At may seawall kasi na-erode siya. Ang itong larawan dito sa right, ito bale, yan yung Washington. Ganyan ang hugis niya kasi ang longshore current ang bumuo sa kanya. So the longshore current is directed from here, this part of the image, going this way. No, i-transpose natin yan dito sa kabila. Ang source ng sediment ng Washington ay mula dito sa bukana, no, ng Aklan River pupunta diyan bale sa bahaging ito. Ngayon,
ang Aklan ay naglagay ng solid base structure dito, no? Meron silang pier na ginawa. Um, ang pier na yon ay haharang sa longshore current. Pagharang sa longshore current, ang Washington na nakararanas na ng erosion ay lalo pang mae-erode. So kinakailangan yung concept bale ng littoral cell or longshore current ay maging bahagi ng pagpaplano hindi lamang ng isang munisipyo kundi ng mga magkakatabing munisipyo para yung mga proyektong ginagawa kung ano man ay hindi magiging sanhi ng erosion o magpapalala ng erosion na nangyayari na sa ibang bahagi no, ng ating dalampasigan. Um, we are blessed with a lot of resources in the country, and one of them ay itong mga black sand, no, na gawa sa mineral na magnetite. Ang magnetite is an iron ore. It is Fe3O4. Marami tayo nito sa Pilipinas kasi marami tayong bulkan. At ang magnetite at ang kanyang pinsan na ilmenite na itim din, no, ay natatanggal dito sa volcanic materials at natratransport siya sa beach at sa beach ay nakoconcentrate siya ng alon. Ang magnetite ay minimina, no? Pero marami sa magnetite na namina na at minimina pa hanggang sa ngayon ay nasa beach. Pero actually, hindi, no, by law, hindi siya dapat na mangyari, bawal siya. Pero nangyayari pa din, no? Namimina pa din siya. Ang pagmimina nito mismo ay pagbawas, no, ng material sa beach, and therefore it it is a direct cause of erosion. But in addition to that, like when you take out magnetite, which is heavy, no, because it is dense. When you take it out, nawawala yung parang pinaka-beach armor. So yung mga buhangin na magagaang, na madaling kutkutin, madaling maanod ng alon, ay nagiging mas madaling matanggal. Sa La Union, kung saan nagkaroon ng pagmimina ng magnetite mula sa taong 1964 to 1976. At ayon sa official reports, no, sa Mines and Geosciences Bureau, mga 2 million cubic meters of magnetite sand were extracted. Ito yung official, malamang ay mas malaki pa, no? Doon sa official na nai-report. Ngayon, itong 2 million cubic meters ng magnetite sand, no, siya lang mismo, kung siya ay ikakalat natin sa dalampasigan ng La Union, na kung saan ang sediment ay galing sa ilog, no? Itong 2 million cubic meters na ito would easily translate to 30 meters of retreat with 1 meter of deepening, or 50 meters of retreat with 2 meters of deepening. Ang ibig sabihin lang, magnetite mining is a direct cause of erosion, but it also enhances erosion because the cover that was provided by nature has been removed. Plus, yung sediment na nasiksik na, pag ito ay hinalukay natin, no, nalulusen up siya at nagiging mas madali palalo tuloy ang pagka-erode sa kanya. Ito ay lantaran na pagmimina na nangyari sa Apari, no, sa Cagayan, in the guise of ang sabi noon ng mayor ay para daw sa landfill. Pero landfill gagawin mismo sa malapit sa beach, no? Pero actually ito ay ginawang pagmimina ng magnetite, no? At
yung ilan sa buhangin dito ay partially cemented na siya. Pero siya ay hinalukay ng heavy equipment at dahil dito ay naging mas madali ang kanyang pagka-erode. Pwedeng, pwedeng tao na konti lamang ang kinukuha pero madaming tao ang gumagalaw. Ito ay pebble picking sa Luna. No, pinipili yung mga pebble according to size, according to shape, according to color. At pero halos 25% no ng isang barangay ang involved no to sa pebble picking. At sa ginawa namin na analysis ng mga mapa at images dito, we were able to establish that from 1970 to 2004, ang lugar na ito ay na-erode. At kung ikakalat natin sa taon ng 70 to 2004, the average retreat rate would be roughly 1.5 meters per year. Ang isa rin sa nalaman namin dito ay ang dami ng pebble na kinukuha based on municipal reports from 2001 to 2005 ay nasa 31,000 cubic meters per year. Ang dami ng ito, it can already account for 87% of the erosion that we documented in this area. Bottom line, ang cost ng erosion sa lugar na ito ay yung mismong pebble picking. Ang isang naging recommendation namin dito, since ito yung kabuhayan ng mga tao, ay magkaroon ng value adding no, doon sa pebble. Ang isang balde ay nabibili ng 20 pesos no, doon sa pebble. Pero ang suggestion namin ay turuan ang mga tao na maglagay ng art no, doon sa pebble. Yung isang pebble, lagyan mo ng konting pintura, pwede na itong maipagbili ng 50 pesos no, or more, depende sa ganda ng artwork. No? So, imbis na isang balde ang kukunin no, sa isang araw, pwedeng ilang pebble na lamang ang kukunin ng tao. And that can greatly reduce the amount of material that is being extracted by the pebble pickers no, in this area. Mahirap din naman, na-realize namin na basta na lamang patigilin ng mga tao dito kung yan yung parang nakikita nilang immediate na source ng kabuhayan. Isang sanhi pa ng coastal erosion ay yung pagkasira ng coastal habitats, no? Meron tayong mangrove, meron tayong beach forest, coral reef, no? Mga seagrass beds. Pero ito ay nababawasan, ang mga ito ay nasisira at ang kanilang pagkasira ay nakaka-contribute, no? Sa coastal erosion. Sa La Union, kung saan may mahaba kaming nagawang pag-aaral no, sa lawak, no, sa haba na 110 kilometers, merong mga shoreline na yung sediment sa beach ay galing sa ilog. Yan yung mga kulay dilaw. Pero may mga segment din na may mga coral reef. Kung kaya ang sediment doon sa beach ay galing no, sa coral reef. Ang isang napansin namin dito, ang lugar, no, yung mga beach valley associated with coral reefs, they are, although they are experiencing erosion, no, katulad doon sa mga river-fed beaches, pero yung erosion na nararanasan nila ay much less. Ito ay mas konti, no? Mas mabagal. Kung ang river-fed beaches ay nagkakaroon ng erosion ng umaabot ng 500 meters, no? Doon sa carbonate beaches for the same time period, pwedeng 1 meter or even less lang ang kanyang erosion. We attribute this to the ability of the coral reef structure no, in dampening the wave energy. At ang isang illustration niyan, makikita sa larawan na ito,
The open ocean is to the left and the reef flat is to the right. Pagpasok ng alon sa reef flat, hahampas siya bale sa reef crest. At ito yung linya kung saan namumuti, yan bali yung reef crest, no? At sa reef crest na yan, pwedeng 90% of the wave energy gets dissipated. And therefore, mga 10% na lamang ng wave energy ang makakapasok sa reef. Thereby, that would greatly reduce the wave energy that will hit, no, the beach. Kaya effective, no, itong mga structures na ito in protecting the coastline. But if the elevation of the reef crest is not maintained, or if the elevation gets degraded, then makakapasok ang alon, at kung mas makakapasok ang alon, then mas ma-erode yung beach, no, doon sa area. Makita natin ng mga sediments in coral reef related na beaches ay maaaring ganito yung itsura, no? Ito mga basag na branching corals. Meron ito, this is Halimeda. Pagka ito ay buhay pa, pagka namatay na talaga siya, puti, no? Yung lalabas diyan. These are different fragments of different coral reef organisms. The same here, no? So yung coral reef mismo, they provide sediments to the beach. And the healthier the corals, then the more materials can be provided, no, by the coral reef to the beach, thereby maintaining the integrity or the stability of the beach. Beach vegetation, may mga damo, may mga puno, no? Pero madaming lugar kung saan binubunot ang mga ito. Well, hindi dapat, no? Kasi ang mga ito, they promote the deposition of sand, and they also protect the sand from erosion due to wind and erosion due to wave action. Okay, coastal habitats, no, they serve as natural wave attenuators. They serve as sources of sediment, and they help in trapping the sediments. Okay? Pero kung nasisira natin siya, then mawawala ang mga functions na ito. Well, in addition to all of this, of course, andun yung gamit nitong coastal habitats for biodiversity, no? Kaya mas kailangan talaga na pangalagaan natin sila. Healthy coral reefs, thick and wide mangrove, seagrass, and beach vegetation cover, they will promote, no, coastal occlusion. May sa mga halimbawa na naibigay ko kanina, ang ilan dito ay human-induced. Kung human-induced, then madali natin siyang ma-address. At kung ma-address natin siya, then certainly we will be able to help ourselves in addressing coastal erosion. Pero ang pagtaas ng dagat, which is an overarching cause of erosion, will continue, and all projections indicate that it will accelerate. Kaya kinakailangan na sa pagpaplano natin kung paano i-develop ang ating coastal areas, dapat ay naka-embed itong consideration na tumataas ang dagat. At dahil lang pagtaas ng dagat ay sanhi ng coastal erosion, ay wag na nating i-expose ang ating sarili sa hazard bale ng coastal erosion. Dapat ay isipin natin na to move back, no, yung development in higher elevations farther away from the coast. And I think that's my last slide, no. Maraming salamat po sa pakikinig, no. Magandang hapon. Ay, nako, Sir Ando, maraming salamat po sa napakagandang presentation. Just to end this afternoon, definitely po hindi po tayo nabigo na magkaroon po ng magandang baon over the weekend.
Again, Sir Ando, maraming salamat po sa pagpaunlak. Sana po hindi po kayo magsawa sa mga next episode po. Mapagbigyan niyo po uli ang Future Earth. At sa ating po mga tagapakinig, next week po, isa na naman po exciting na episode ang ating ibibigay. Isa pong batang-batang multi-awarded na speaker po. Kaya follow us, check our Facebook for the announcement, most probably on Monday or Tuesday. And stay with us on Friday next week, April 26. So for now, maraming salamat. Magandang hapon, magandang weekend. See you next week. Same place, same channel, same time. Bye!